Pakiramdam niya ay maganda ang araw niya ngayon dahil sa wakas ay nakumbinsi niya rin si Sarum na pumirma para sa napagkasunduan nila hinggil sa usaping pangkapayapaan. Ngumiti lang sa kanya si Reyna Michelle na tila hindi makapaghintay na mabura sa mundo niya ang kinamumuhi ang asawa. Napakalaking araw na ito para sa Terra Veda. Wika pa ni Haring Jericho habang nakangiti kay Reyna Michelle. Sa katunayan, kamahalan, ito ay magmamarka ng simula para sa isang bagong panahon. Tugon ng Reyna. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakarating na sina Javier at Noel sa bayan dahil sa walang humpay na lakad at pagtakbo sa kakahuyan. Dumaan sila sa may likod ng kastilyo, na kasalukuyang nakabukas dahil sa magaganap na kasunduan. Pumasok sina Haring Jericho at Sarum sa malaking bulwagan kasama ang kanilang mga entourage. Napapalibutan sila ng kanilang mga tauhan, ngunit nakaseparate ang mga ito sa kanan at kaliwa para hindi magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan. May isang mahabang lamesa sa gitna at may nakalatag sa ibabaw na isang pirasong papel na naglalaman ng peace treaty. Nagsimulang hanapin ni Javier si Haring Jericho sa loob ng kanyang silid, ngunit wala silang naabutan kundi malinis at tahimik na kwarto. Agad na lumabas si Javier upang magtungo sa silid ng konseho, pero wala rin silang nakita maliban sa mga gwardya na nagbabantay sa labas ng pinto. Tinanong niya ang mga ito kung nasaan ang hari at sinabing nasa bulwagan na sila para pirmahan ang kasunduan. Dali-daling tumakbo sina Javier papunta sa bulwagan habang kasalukuyan namang naglalakad si Alvin sa ibabaw ng grand staircase. Nang makarating sa pwesto, inihanda na niya ang kanyang crossbow upang sipating maigi si Haring Jericho na katabilang ni Sarum sa gilid ng lamesa. Biglang natisod naman si Javier habang tumatakbo sila ni Noel sa isang hagdanan. Tinulungan siya ni Noel na makatayo at sa ibaba ng hagdanan ay nakakita si Javier ng isang aparador. Binuksan niya ito at bumulaga sa kanila ang mga sibat. Kumuha ng isa si Javier para gawing saklay. Nagkukumpulan ng mga entourage malapit sa round table habang patuloy na sinisipat ng mabuti ni Alvin si Haring Jericho. Sinigurado niya na sa dibdib ito tatamaan sa oras na kalabitin niya ang gatilyo. Nasa likod lang ng hari si Reyna Michelle na nakuha pang tumingin kay Alvin habang maingat nitong pinupunteriya sa puso si Haring Jericho. Samantala, biglang huminto sa pagtakbo si Javier sa labas ng bulwagan nang marinig niya ang hihip ng hangin mula sa isang nakabukas na pinto. Nakaramdam ng kutob si Javier sa nangyayari. Anong problema? Pagtataka ni Noel. Dapat nakasara ito! Umakyat sina Javier at Noel sa spiral staircase kung saan dumaan si Alvin. Nagsimula ng pumirma ng kasunduan si Sarum. Dahan-dahan siyang yumuko pagkatapos ay tumingala kay Alvin upang senyasan na tumbukin na si Haring Jericho. Inaasahan ni Reyna Michelle ang sandali. Pumasok sina Javier at Noel sa balkonahe at naabutang sinisipat ni Alvin si Haring Jericho. Agad na ipinihit ni Alvin ang crossbow sa kabilang direksyon para patayin sila. Kumislap ang mga mata ni Javier at nagulat si Alvin nang lumihis ang direksyon ng palaso patungo sa isang pader. Dahil dito ay humugot ng 2 kutsilyo si Alvin na nakasukbit sa bandang dibdib niya. Pareho niyang tinapo ng 2 kutsilyo. Mabilis na tumalilis sa hangin ng 2 kutsilyo patungo kina Javier. Itinulak ni Javier si Noel at sabay silang bumagsak sa sahig. Diretsyong tumusok sa pader ang isang kutsilyo habang yung ikalawa naman ay hindi na nasundan ni Javier kung saan bumaon sa bilis ng pangyayari. Pipirma na si Sarum. Balisa si Reyna Michelle dahil tila natatagalan ng tauhan ni Sarum sa pag-assassinate kay Haring Jericho. Matapos mabuwal ang dalawa, agad na ibinalik ni Alvin ang pagtutok ng crossbow kay Haring Jericho na nakatayo sa tabi ni Sarum. Wala itong kamalay-malay sa nangyayari sa itaas ng balkonahe. Mabilis na kumilos si Javier at kaagad niyang iniangatang sibat sa hangin. Bago pa man mapisil ni Alvin ang gatilyo, ay pinalipad na ni Javier ng mabilis ang matulis na sibat patungo kay Alvin gamit ang mahika.
Bumaon sa tagiliran ni Alvin ang sibat at nalihis ito ng tutok sa crossbow sa may dibdib ni Sarum kaya dito bumaon ang palaso. Parehong may gulat sa mukha ang dalawa na pawang nagkatinginan sa isa't isa habang dahan-dahang bumabagsak sa kanilang kamatayan. Napasandig sa pader si Alvin samantalang bumagsak naman sa sahig si Sarum na hawak ang dibdib nitong sugatan. Diretso sa puso tumama ang palaso kaya hindi na umabot ng 5 segundo si Sarum at agarang itong nasawi. Samantalang si Alvin naman ay nakuha pang tingnan si Javier na tumatakbo palapit sa pwesto niya. Di naglaon ay namatay din si Alvin matapos malunod sa sariling dugo nang mabutasan ang kidney. Sumuka ito ng badha-badhang dugo bago tuluyang tinakasan ng kaluluwa habang nakadilat ang mga mata. Tumingin si Haring Jericho sa balkonahe at nakita niya ang isang crossbow na nakalapag sa ibabaw. "Nicolas!" Tinuro ni Haring Jericho ang balkonahe. Dali-daling kumilos si Nicolas upang akyatin ng balkonahe na kasama si Elias. Dahil sa nangyari, nagsihugutan ng mga sandata ang mga tauhan ni Sarum, ngunit agaran silang pinalibutan ng mga kabalyero kasama ang mga gwardya. Hindi nakapalag ang mga ito mula sa malaking puwersa ng Terra Veda. Umakbang naman palapit si Mang Rigor kina Haring Jericho para tignan si Sarum. Matapos makapaan ng pulso, tumingin si Mang Rigor kay Haring Jericho at idineklarang patay na si Sarum. Lumingon sa asawa si Haring Jericho para tiyakin kung ligtas ba ito at tumango si Reyna Michelle na sinasabing ayos lang siya, ngunit halatang nakasimangot ito sa bigong plano nila. Sinundan ng iba pang kabalyero sina Nicolas paakyat sa balkonahe. Sumilip si Javier sa balkonahe para tingnan ang sitwasyon sa ibaba. Natuwa siya nang masigurong ligtas na si Haring Jericho. Napalingon siya kay Noel. "Ayos! Nagawa natin!" Wika ni Javier pero napura ang malaking ngiti niya nang makitang nakahiga si Noel sa dingding na may punyal sa tiyan. Dito napagtanto ni Javier na ang isa sa kutsilyo na hinagis ni Alvin ay kay Noel pala bumaon. Mabilis na kumaripas ng takbo si Javier patungo sa binatilyo upang suriin ang sugat nito. Paglapit niya ay dito niya napag-alaman na malala ang tama ni Noel kung saan diretso sa baga bumaon ng patalim. Naging dahilan niyon para hirap itong huminga. Nailigtas ba natin si Haring Jericho?" Tanong ni Noel. "Oo." Maiksing tugon ni Javier na hindi mapigilang malungkot. Pinahiga niya si Noel sa mga bisig niya. Kung ganun, may nagawa na ba akong mabuti?" Nakangiting tanong ni Noel, tumangulang si Javier. "Sa wakas, nagawa ko rin." Unti-unting nagsara ang mga mata ni Noel at napaluha si Javier nang mamatay sa bisig niya si Noel. Halos sumabog ang dibdib niya sa kakaiyak habang papalapit sa kanila ang mga kabalyero. Ikaw ang nakaligtas sa kanya." Sambit ni Javier habang umiiyak sa harap ng patay na katawan ni Noel. Sa kabila ng mapait na kapalaran, nakuha pa rin ngumiti ni Noel dahil sa wakas ay nakagawa na rin siya ng mabuti sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, naghahain si Javier para sa hapunan ni Reyna Michelle at Haring Jericho na pinag-uusapan ng kabayanihang ginawa ni Noel. Hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano ako kaswerte. Utang ko sa batang iyon ang buhay ko, pero hindi ko alam kung sino siya o saan siya nanggaling. Kailangan mong tiyakin na mabibigyan siya ng isang disenteng libing. Wika ni Haring Jericho kay Javier. "Gagawin ko po yan, kung bibigyan mo ako ng oras." Tugon ni Javier matapos buhusan ng alak si Haring Jericho. "Oh, sigurado ka? Baka naman bibisitahin mo lang ulit ang babaeng iyon." Kumunot ang noo ni Javier.
Tumingin si Reyna Michelle sa asawa na nakatitig lang kay Javier. Anong bibisitahin? Pagtataka ni Javier. Yung babae mo, sambit ni Haring Jericho. Saang balita mo na naman nasagap yan? Wala akong babae, no? Tanggi ni Javier. Sinabi sa akin ni Michelle. Napahinto si Javier at napalingon kay Reyna Michelle. Ngumiti lang sa kanya ng matamisang Reyna na parang tinutuya pa siya. Nainis si Javier pero nakuha niyang pigilan ng sariling gumawa ng eksena. Napansin ni Haring Jericho ang pilay na paglalakad ni Javier na tila may iniinda itong sakit. Pwes, bakit hindi mo sabihin sa amin ang lahat tungkol sa kanya? Binuhusan muli ng alak ni Javier si Haring Jericho saka tumingin kay Reyna Michelle. Inabot nito ang baso sa kanya habang itinataas ang isang kilay. Tama. Lumapit si Javier para punuin ang kupita ni Reyna Michelle. Dahan-dahan niya itong binuhusan. Tinitignan pa rin ni Haring Jericho ang paglalakad ni Javier. At bakit pilay ka naglalakad? Usisa ni Haring Jericho. Tinaasan ng kilay ni Reyna Michelle si Javier at dito'y nagkatitigan sila. Pinipigilan ni Javier ang sariling huwag magalit samantalang si Reyna Michelle ay relax lang at nakangiti pa. Umalis si Javier matapos pagsilbihan ng mag-asawa ngunit masama ang kanyang loob dahil wala man lang siyang nagawa para isuplong ang kabalbalang ginagawa ni Reyna Michelle. Hindi niya ito masabi dahil wala siyang sapat na ebidensya. Wala rin siyang matibay na basihan para idiin ito sa mga nangyayari sa loob at labas ng palasyo. Nagtitiis lang siya sa mga panunuya ni Reyna Michelle, subalit sa kabila nito ay gumagawa pa rin siya ng paraan para mapatigil itong kasamaang ginagawa. Kinaumagahan, nakatayo sa tabi ng puntod ni Noel ang magtiyuhin. Naglagay si Javier ng halaman sa tabi nito mula sa pinagpatong-patong na maliit na bato. Sa gitna ng kakahuyan, nailibing si Noel mula sa atas ni Haring Jericho. Hindi maiwasan ni Javier na maluha matapos maalayan ng dasal si Noel. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay kay Noel. Dahil kung nakita niya lang sana ang punyal, maaari pang buhay si Noel at katulong na ni Mang Rigor sa panggagamot. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyayari talaga ang mga ganoong bagay, gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo. Minsan hindi natin sukat akalain na darating ang isang bagay sa maling oras at sa maling pagkakataon. Sabay na marahang tinapik si Javier sa balikat. Nagsisimula pa lang magbago ang buhay niya, pero mukhang hindi na yun matutuloy. Palungkot na sabi ni Javier at nagsimula ng tumalikod. Habang naglalakad sila papalayo sa puntod ni Noel, nagpasya si Javier na kailangan na nilang maaksyonan ng Reyna sa lalong madaling panahon para matigil na ang kasamaan nito. Ano naman ang gagawin mo sa kanya? Tanong ng tiyuhin. Isang bagay na matagal ko na sanang ginawa. Matigas na wika ni Javier. Napakunotang noo ni Mang Rigor. Oo, pero ang tanong, ano naman? Tanong ni Mang Rigor, ngunit mas bumilis ang mga hakbang ni Javier na may determinadong tingin sa mukha. Naiwan tuloy si Mang Rigor na nahihiwagaan sa iniisip gawin ni Javier. Nasa kalagitnaan ng gabi nang magsimulang magronda ang isang grupo ng mga kawal kasama si Ramon. Habang lumilibot ang mga ito sa labas at loob ng palasyo, may isang nakaitim na balabal ang mabilis na naglalakad sa madilim na koridor. Bumaba ito ng spiral staircase at sa bilis ng kilos nito ay hindi siya napansin ng nagbabantay ng mga gwardya sa isang maliwanag na bahagi ng pasilyo. Lumiko sa madilim na kanto ang mahiwagang nakaitim na balabal hanggang sa marating niya ang secret gate sa ilalim ng kastilyo. May nakasabit na isang sulo sa taas ng dingding. Binaba ng nakabalabal ang hood. Lumitaw ang mukha ni Reyna Michelle sabay kinuha ang sulo.
Ilang linggo na rin ang lumipas at marami na ang nangyaring pagbabago sa seguridad ng palasyo matapos ang malagim na pangyayari na kinasangkutan ni Sarum. Napangiti si Reyna Michelle nang ngayon lang ulit siya makakalabas sa palasyo. Binuksan niya ang maliit na tarangkahan at walang patid sa paglalakad sa gitna ng mga nakahanay na kwarto. May isang pinto sa dulo. Nilabas niya ang susi matapos isabit sa dingding ang sulo. Maingat niya itong binuksan pero nakalimutan niyang isara ito. Dumaan ang grupo ni Ramon sa bahaging iyon kaya nagtago si Reyna Michelle sa likod ng isang haligi. Hinintay niya munang makalampas ang mga ito bago siya nagpatuloy pero lingid sa kanyang kaalaman ay huminto si Ramon nang parang may nahagip siyang isang silhouette sa labas ng pintuan. Tinutok niya ang dala niyang sulo sa bahaging iyon at nakita niya ang isang tao na nakasuot ng isang itim na balabal habang ito ay nagmamadaling umalis sa lugar. "Hoy, ikaw dyan! Tumigil ka!" Dali-dali namang lumapit si Ramon nang huminto sa paghakbang ang nakabalabal. "Umarap ka rito!" Dahan-dahan naman na umikot si Reyna Michelle at nagulat si Ramon nang mapagsino ang taong sinita. Pero nagtataka siya kung bakit ito naririto. "Mahal na ginang, ayos lang po ba kayo? May problema ba?" Tanong ni Ramon na nagtataka pa rin kung bakit sa mga gantong oras ay nasa labas pa rin ang Reyna at sa isang restricted area pa kung saan ipinagbabawal ito sa lahat ng puntahan. Nakaramdam ng kaba ang Reyna. Hindi. Nasa maayos naman ang lahat. Ayos lang ako." Tugon ni Reyna Michelle, ngunit kabadong nakangiti sa kabalyero. "Delikado pong lumabas ng ganitong oras. Bakit po kayo nandito?" Usisa ni Ramon na may bahid ng pagdududa. "Ako ay nagpapasalamat na ikaw ay napakaingat sa iyong mga tungkulin. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman delikado ang lugar na ito." Ani ni Reyna Michelle. "Di ko po inaasahan na matatagpuan ka rito, mahal na ginang. Nagpapatrolya kami para siguruing ligtas ang kaharian." Paliwanag pa ni Ramon. "Ayos lang yun. Ngunit hindi laging nais ng isang tao na maging kataas-taasan, Ramon. Nalulumbay ako sa bayan. Ang mga kalye nito, ang mga tao nito, kaya bumabalik ako minsan." Palusot ni Reyna Michelle. "Isa po yung kahanga-hanga, ngunit masyadong delikado para isang katulad niyong gumala ng gantong oras. Tiyak na mag-aalala po sa inyo ang kamahalan." Wika pa ni Ramon. Ngumiti ng bahagya si Reyna Michelle. "Pwes, nakikita lang ng mga tao ang isang Reyna kapag inaasahan nila." Maikling tugon ng Reyna. "Ganun po ba?" Napahinto sa pagsasalita si Ramon. "Naalala ko tuloy si Eliseo. Gusto ko mapag-isa minsan kaya kailangan kong dalawin ang bahay para alalahanin siya." Malungkot na sabi ni Reyna Michelle. "Oo naman, naiintindihan ko." Sabay napakamot sa ulo si Ramon sa hiya. Napaniwala niya kaagad ang kabalyero sa kanyang kasinungalingan at pinayagang siyang umalis. "Hindi ako sigurado kung anong iisipin ni Jericho." Sambit pa ni Reyna Michelle bago talikuran si Ramon. Ako na po ang bahala. Hindi ko na po babanggitin sa kanya ang bagay na ito." Napangiti ang Reyna. "Salamat." Umalis na si Reyna Michelle matapos magbaw sa harap niya si Ramon. Nakipagkita siya kay Raya sa loob ng kagubatan upang ibigay ang mga plano para sa pagkolekta ng buwis ng Theraveda at para na rin malaman kung paano mapapasulong ng impormasyon ng kanilang lihim na layunin na isinasagawa. Nadatnan niya si Raya na nakatalikod at nakaharap sa isang puno. "Huli ka na." Sambit ni Raya nang ito ay lumingon. "Pasensya na." Paumanhin ni Reyna Michelle. "May problema ba?" Usisa naman ni Raya. "Wala naman. Kilala mo naman ako. Bagamat bigo tayo, pero walang hindi ko kaya." Sagot ng nakangiting Reyna. "Nakuha mo na ba ang hinihiling ko?"
Hinugot agad ni Reyna Michelle sa loob ng balabal ang isang balumbon at inabot kay Raya. Sinuri sandali ni Raya ang scroll ng mga buwis. Hindi naging madali. Idinedetalye nito ang mga rutang dadaanan ng koleksyon ng buwis. Ang mga pangalan ng mga kabalyero, ang kanilang mga armas, at ang araw ng kanilang pag-alis. Paliwanag ni Reyna Michelle. Maganda ang ginawa mo, Michelle. Wika ni Raya. Ano naman ang koneksyon nito sa ating layunin? Usisa pa ni Reyna Michelle na lingid sa kanyang kaalaman ay pinagmamasdan pala sila ni Javier at kasama pa nito si Haring Jericho na nagkukubli lamang buhat sa madidilim na mga puno. Walang kamalay-malay si Reyna Michelle na naisuplong na pala siya ni Javier at nakumbinsi niya si Haring Jericho na samahan siya sa lihim na pagmanman sa Reyna upang mapatunayan ng kanyang aligasyon. Halos hindi naman makapaniwala si Haring Jericho sa natuklasan. Nag-aapoy ang kanyang dibdib sa galit dahil sa pagtataksil ng asawa. Dinig na dinig ni Haring Jericho ang kanilang pag-uusap kaya hindi ito nakapagpigil at nahugot ng wala sa oras ang kampilan dahil sa sobrang galit. Subalit pinigilan siya ni Javier na nagsasabing hindi kontrolado ng Reyna ang sarili dahil minamanipula ito sa ilalim ng kapangyarihan ni Raya. Ipinaliwanag din niya na nagsimula ang lahat ng ito simula noong mailabas nila si Reyna Michelle sa Dark Tower kung saan nahigop nito ang mga bulong ng ugat ng Mandragora na siyang nag-uutos sa kanya na kamuwian si Haring Jericho at pag-isipan ng hindi magagandang bagay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sumenya si Javier kay Haring Jericho na ibaba muna ang espada para hindi makatunog sina Raya sa kanila. Masyado pa namang malakas ang pandinig nito tuwing nakakarinig ng kalansing ng espada. Huwag kang magpadalos-dalos, Jericho. Masyado makapangyarihan si Raya. Hindi pa ngayon ang oras. Saad ni Javier. Pinipigilan niya si Haring Jericho hindi dahil natatakot siya sa kung anong kayang gawin ni Raya, kundi nag-aalala siyang hindi niya magagamit ang kapangyarihan sa harap ni Haring Jericho. Paano niya ito nagawa? Tanong ng tulirong hari. Hindi siya ang Michelle na mahal mo. Siya ay nasa ilalim ngayon ng isang madilim at malakas na mahika. Kailangan nating mag-ingat. Paliwanag ni Javier. Kumalma ang hari sa sinabi ni Javier at dahan-dahang binalik ang espada sa scabbard. Tumingin siya sa asawa. Kung mawawala siya sa akin, parang nawala na rin sa akin ang lahat. Sambit ni Haring Jericho na nakatingin pa rin sa asawa niyang pilit na pinapaikot ni Raya ang isipan. Gagawa tayo ng paraan para maibalik siya, Jericho. Ipinapangako ko. Mataas ang kumpiyansa ni Javier na makakaisip siya ng paraan para mapalaya ang kaibigang si Reyna Michelle mula sa pagmamanipula ni Raya. Kinaumagahan, magkasamang nag-aalmusal sina Reyna Michelle at Haring Jericho sa kanilang silid. Puno pa ang plato ni Haring Jericho habang hawak sa isang kamay ang piraso ng tinapay, pero hindi naman niya ito kinakain. Titig na titig lang siya sa asawa na maganang kumakain sa harap niya. Tila ganado ito ngayong araw. Napansin naman ni Reyna Michelle ang kanyang pananahimik. Naisip kong umalis ngayong umaga. Gusto ko lang sanang mamasyal sa labas. Sambit bigla ni Reyna Michelle. Talaga? Maiksing sagot ni Haring Jericho. Gusto mo bang sumama sa akin? Nakangiting paanyaya ni Reyna Michelle. Hindi pwede yun. Marami pa akong gagawin sa konseho. Palusot ni Haring Jericho na may bahid ng pagdududa. Ay, baka mamayang hapon? Pangungulit ng Reyna. Siguro. Dito napansin ni Reyna Michelle na parang walang gana makipag-usap sa kanya ang asawa. Jericho? Ayos lang ba ang lahat? Tanong ng Reyna. Anong ibig mong sabihin? Medyo sarcastic na tanong ni Haring Jericho. Naisip ni Reyna Michelle na baka nilaglag siya ni Ramon
at sinabi sa asawa ang tungkol sa paglabas niya kagabi kaya ito ngayon wala sa mood. Para kasing may pinanghihinayangan ka. Ani ni Reyna Michelle sa malungkot na boses. Ngunit hindi nagpatinag si Haring Jericho sa mapagkunwaring pakikitungo ng asawa. Hindi naman. May konting problema lang sa konseho. Yun lang. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sinusubukang pigilan ni Haring Jericho ang bumibigat na emosyon upang hindi siya mahalata ng kanyang asawa. Naaawa siya dito, ngunit wala siyang maisip na paraan para palayain ito sa ilalim ng kontrol ng kanyang demonyong kapatid. Ang tanging inaasahan niya lang ay ang naiisip na paraan ni Javier. Marahil gumagawa na sila ng solusyon para dito. Naiintindihan ko. May itutulong ba ako sa'yo? Saad pa ni Reyna Michelle, ngunit umiling lang si Haring Jericho. Hindi na yun kakailanganin. Tumayo siya at iniwang mag-isa ang asawa sa lamesa. Lumabas siya ng silid nang hindi man lang ginagalaw kahit konti ang pagkain niya. Halos hindi ka na kumain. Untag ni Reyna Michelle. Mayroong sesyon ng pagsasanay na dapat ko pang asikasuhin. Tugon ni Haring Jericho nang nakangiti. Hindi ba tayo magkikita mamaya? Habol pa ni Reyna Michelle, ngunit naisara na ni Haring Jericho ang pinto. Nagpatuloy na lang ito sa pagkain na may bahid ng pagtataka. Matapos iwan si Reyna Michelle, nagdaos ng isang lihim na pagpupulong ang hari sa war room kasama sina Nicolas at Elias. Nilak niya maigi ang pinto tapos ay nagbuklat siya ng isang balumbon sa ibabaw ng mesa upang ipaliwanag sa kanila ang isang bagay at binigyan sila ng bagong ruta. May mga kandilang nakasindi sa paligid na nagbibigay liwanag sa kanila sa madilim na silid na ito. Tumutok ng mabuti sina Nicolas sa mapa. Mga kasama, ito ang bagong ruta para mangolekta ng buwis. Itatak niyo sa memorya ninyo. Wika ni Haring Jericho. O, kamahalan? Pagtataka ni Elias. Huwag niyong sasabihin kahit kanino na binago ko ang mga plano hanggang karaban ay nakarating na. Naintindihan niyo ba yon? Saad ni Haring Jericho. Malinaw po, kamahalan. Maagap na sagot ni Nicolas. Samantalang tuliro pa rin nakatitig sa Elias sa mapa. Elias, napatingala si Elias sa batang hari. Oo naman. Ngunit maaari ko bang itanong kung bakit tayo magbabago ng ruta, kamahalan? May isang araw naman ang matatagdag sa biyahe. Usisa ni Elias. Hindi ko pa masasabi sa inyo yan. Inihiling ko lang na magtiwala kayo sa akin. Tumangulang sina Nicolas at Elias ng may paggalang bilang tugon kay Haring Jericho. Mabuti kung ganun. Aalis tayo sa loob ng 3 araw. Pinagmamasdan lamang ni Elias si Haring Jericho habang sinusunog nito ang balunbon sa apoy ng kandila sa mesa. Bagaman nakakaramdam ng masamang kutob si Elias ay pinili pa rin itong manahimik bilang respeto sa desisyon ni Haring Jericho. Kung saan hiniling nito sa kanila ang pagtitiwala na malugod naman nilang tinanggap. Bagaman kabisado na nila kung paano mag-isip si Haring Jericho, hindi pa rin nila mahulaan kung ano ang tumatakbo sa isipan nito. Gayunpaman, malakas ang kutob ni Elias na malamang ay natuklasan ni Raya ang kanilang ruta. Bagay na kinakatakot agad ni Haring Jericho, kaya naman binago niya kaagad ang daan para iwasan ang mga bagay na hindi inaasahan. Pero ang hindi nga lang maintindihan ni Elias ay kung sino ang naghahatid ng mahalagang impormasyon kay Raya para malaman nito ang kanilang mga gagawin sa palasyo. Natauhan agad si Elias nang tapakin siya sa balikat ni Nicolas at sabay silang lumabas ng war room. Samantala, nagsimulang halugugin ni Javier ang maliit na library ni Mang Rigor kung saan binabasa niya ang isang libro para makahanap ng solusyon upang matulungan ng Reyna. Hindi pa siya makagawa ng anumang hakbang dahil wala pa siyang ideya kung ano ang mahiwagang spell na itinanim ni Raya kay Reyna Michelle. Gusto niya itong alamin sa pamamagitan ng libro tungkol sa enchantment spell para ito'y makontra.
Nasa lamesa lang nakaupo si Mang Rigor na iniisip din kung ano ang maaaring ginawa ni Raya para madaling nakontrol ang pag-iisip ng Reyna. Ang tanga ko talaga. Ba't pa ako nangakong tutulungan si Michelle? Wala nga akong kaide-ideya kung ano ang gagawin. Wala na ba talagang remedyo para rito, Tio? Baka may naisiksi ka dyan sa utak mo? Tanong pa ni Javier na halos na nabasa na ang buong pahina ng libro, ngunit wala pa rin siyang natagpuang kasagutan. Kung naranasan nga ni Michelle ang mga sintomas na pinaghihinalaan ko, hindi, natatakot ako. Masyadong kritikal ang bagay na iyon. Sambit ni Mang Rigor. Kung ganon, alam mo na kung anong nangyayari sa kanya. Sabay tiniklop ni Javier ang libro. Tumango si Mang Rigor ngunit halatang hindi pa siya sigurado rito. Bumaba si Javier sa hagdan at umupo sa paanan nito. Noong bata pa ako, narinig ko ang tungkol sa isang sinaunang ritual ng lumang relihiyon na tinatawag na Teine Diaga. Pahayag ng matandang manggagamot. Teine Diaga? Tanong ni Javier na naintriga sa narinig. Ang sagradong apoy. Ginamit na ritual ang mga ugat ng mandragora upang magdala ng hindi maisip na takot sa biktima. Ang kanilang mga hiyawan ay maaaring marinig 20 liga ang layo. Ngunit kapag humupa na ang kanilang mga hiyawan, ang kalooban ng biktima ay hindi na sa kanya. Siya ay magiging alipin ng mga mataas na saserdote sa kawalang hanggan. Lintaya ni Mang Rigor. Sino naman kaya ang nagsasagawa ng ritual na ito? At saang lugar ito isinasagawa? Curious na tanong ni Javier. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ang ganitong mga misteryo ay nabunyag lamang sa isang maliit na bilang ng mga babaeng nagsisimula pa lang. Noong bata pa ako, puro chismis lang ang alam ko. Saad ni Mang Rigor. Isa lamang sa espekulasyon ni Mang Rigor na si Reyna Michelle ay malamang nasa ilalim ng isang enchantment spell na tinatawag na Teine Diaga, isang sinaunang ritual kung saan ginamit ang sangkap ng ugat ng mandragora upang dalhin ang isip ng biktima patungo sa walang hanggang imahinasyon at guni-guni para ilubid ang kanilang kalooban sa mataas na saserdote. Pero dapat may maisip tayong paraan, saad ni Javier. 2 tao lang ang naiisip ko na tunay na nakakaalam ng mga dating daan. Isa na si Raya Mondragon. Sambit ni Mang Rigor. Sino naman ang pangalawa? Tanong ni Javier. Ang pangalawa ay si Hashirama. Ngunit mag-iingat ka, Javier. Hindi mapagkakatiwalaan si Hashirama. Hindi niya dapat malaman ang tunay mong pagkatao dahil maaaring mayroong koneksyon ng dalawang ito sa isa't isa. Mula sa pusod ng gubat, may maliit na kuweba ang makikita mula sa mabatong burol. Napapaligiran ito ng mga puno, ngunit masyado mapanganib ang pagpasok rito sa mga taong hindi otorisado. Dahil maaaring hindi ka na makalabas pa kapag sinubukan mong galitin ang hukluban na iyon. Mahabang salaysay ni Mang Rigor. Pwes, may sarili akong pamamaraan para lumaban ng mga tulad niyang mataas na saserdote. Sagot naman ni Javier na kumpiyansang makakalabas pa ng buhay kung sakaling magkaharap sila ni Hashirama. Gayunpaman, kailangang makumbinsi ni Javier ang huklubang ito para makakuha ng kasagutan sa problema nila. Bago umalis, binigyan pa siya ng tsuhin ng isang bote ng aging spell at isang pang-counter para makabalik uli siya sa dating anyo. Lumipas ang ilang oras, pumasok si Javier sa kuweba na nagbabalat kay bilang si Barracuda. Naglalakad-lakad siya sa makipot na lagusan hanggang sa makarating siya sa malawak na espasyo ng kuweba. Madilim at maraming maruruming tela ang nakikita ni Javier na nakasabit sa paligid, kung saan ang mga ito ay ang mga damit ng mga taong pumasok sa kuweba na hindi na nakalabas ng buhay.